Hello mga kapatid, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi at isang mapagpalang pagkakataon sa patuloy na pakikinig po natin para sa ating ika-44 na pong yugto ng ating pong daily and devotion sa gabing ito. Kaya tayo po muli ay makapakinig ngayon at samahan niyo po ako sa konting minuto sa atin pong pagbahagi ng salita ng Panginoon at pagkabahagi kung bakit ako nagdesisyon para sumunod kay Jesus. So, manalangin po muna tayo sumandali. Ama namin na aming Panginoon na siya naming pinaglilingkuran na tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat, na siyang nagtakda ng aming buhay upang makapagbigay kami ng karangalan para sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagbahagi at pagpatotoo kung paano ka, Panginoon, na kumilos sa buhay ko personally, O Lord, kung bakit na nagdesisyon ako, pati na ang aking asawa at aking pamilya na sumunod sa iyo, Panginoon. O Jesus, sa oras pong ito, hinihiling ko po ang iyo pong presensya na patuloy pong kumilos sa bawat isa na nakikinig at sumusubaybay gabi-gabi para po, Panginoon, sa sama-sama naming pakikinig at pag-share ng aming patotoo at sa iyong mga salita na ibinabahagi namin upang maging kalakasan at makapagbigay din po ng encouragement sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Patuloy na ang pangalan mo ang maitaas, patuloy na ang pangalan mo ang maparangalan, Panginoon, sapagkat, Lord, nararapat lamang na ipagkaloob sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa lahat-lahat, Panginoon. Because of your goodness and grace and love, Lord, na pinadama mo sa aming buhay. Salamat po. Bless everyone na nakikibahagi at nakikinig sa chat room na ito. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So ang ating pong tema ay bakit nga ba sumunod sa Panginoon? Nakaka-bless kasi ang ilan sa inyo, ang ilan sa mga kapatiran ay narinig ko yung kanilang mga patotoo. No? Dahil nga bihira tayong mag-usap, magkwentuhan, ang mga kapatiran na nagsishare dito. Ang ganda lang no ng pagkakataon na ganito dahil through this nakikilala natin ang isa't isa. Naririnig natin kung ano yung pinagmulan, anong dahilan bakit nakakilala sa Panginoon. Kaya ako rin ay nag-enjoy sa pakikinig sa mga testimony ng bawat isa. So, pagdating sa tema natin, ano nga ba ang reason bakit nagdesisyon na sumunod kay Jesus? So, kung titingnan natin mula umpisa, halos pare-pareho lang, bagamat iba-iba ang experience, iba-iba ang kaparaanan ng Panginoon kung bakit narito tayo ngayon na nakakakilala sa Kanya. So personally, ako ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon sapagkat di ko rin akalain na sa kabila ng mga relatives, ng mga close families na nagtatanong na, kilala kasi kami na fanatic sa dating relihiyon. So may mga ilan na nagugulat na nalalaman nila na kami ngayon ay nasa ganitong pananampalataya na ang tawag nga ay born again. Bagamat yan hindi yan ang pangalan ng relihiyon. Kundi ang salitang born again ay isang buhay na relasyon na naranasan mula sa ating Panginoon. So, Chef, ang lahat naman ay nagsimula sa una na naghahanap ka, medyo curious, medyo confused kasi unang-una ay pag hindi mo alam talaga ang Biblia, pag hindi ka talaga nagbabasa ng Biblia, hindi talaga maiwasan na mako-confuse ka. Pero nagsimula ang Panginoon sa buhay ko, naming mag-asawa
ay noong nagsimula kami na magbasa ng Bible at ginamit ng Panginoon yung patotoo na gustong-gusto namin magkaanak that time. Pero dahil sa situation physically, ay kailangan pang mag-undergo ng medications. Pero bago ang medications ay marami akong pinuntahan ng mga spiritista, mga manghihilot, mga bulong-bulong, mga panata, para lang mangyari na kami ay magkaroon ng baby. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, ginamit ito ng Panginoon para makatagpo ako ng isang mananampalataya kay Jesus at na-share nga niya sa amin about the Bible. In-encourage na kami to read the Bible, and she teach us how to pray, kung ano yung tamang panalangin. So diyan nagsimula ang Panginoon. And then nagtuloy-tuloy na. Bagamat nung una ay katulad din ng iba, nandun ka pa rin sa searching, nandun ka pa rin sa stage na tama ba ito? So ang ginawa ko lang muna ay binuksan ko lang yung puso ko, and then attending the church service, and then makinig na makinig. Wala akong ginawa kundi makinig. Wala akong ginawa kundi magbasa ng Bible. Anong una, yung praise and worship, yung kantahan, hindi ko pa na-appreciate yan. Actually, medyo OA nga sa akin eh. Kasi nakikita akong umiiyak, may nakikita akong sumasayaw, may nakita akong pataas-taas ng kamay. So, hindi ko naiintindihan. Kaya nagsimula din ako na pagdating sa kantahan, ng papuring awitin sa Panginoon ay para akong tuod. Alam mo ba yung tuod? Yung walang kagalaw-galaw, walang karespan-respan. Kaya dahil nga hindi ko feel yung ganong pananambahan. So ang ginagawa ko, pumupunta ako ng late kasi gusto ko lang yung preaching ng pastor. Yun lang ang gusto ko. Kaya 30 minutes nang nagsimula ang gawain, tsaka pala ako parating yung patapos na yung kantahan. But eventually, ay sa patuloy na paghahanap, pagsaliksik, yung mga tanong na gusto kong mabigyan ng mga sagot, ay binigyan din ako ng Panginoon ng direksyon na maunawaan ko ang aking ginagawa. Kaya dumating ako sa point na I decided na ganun pala kahalaga ang papuring awitin sa Panginoon. Kaya music lover ako. Ang dami kong mga tape noon, updated ako sa mga sikat na mga secular songs. Updated ako dyan. At talagang ang dami kong collections na mga tape recorder pa yung uso nung araw. Pero nung pinaunawa sa akin ng Panginoon, ang kagandahan at ang kahalagahan ng ang mga awitin ay para sa Kanya, ay talagang na-enjoy ko siya at talagang iba ang nararamdaman ko. Kaya lahat ng mga collections ko na mga tape recorder noon ay talagang tinapong ko. Kasi pagka pinapakinggan ko sila, hindi ko na sila feel. Iba na yung nararamdaman ko. Pero pag pinakinggan ko yung awitin para sa Panginoon, talagang iba yung feeling. So doon siya nagsimula. And then until na mas lalo akong nagdesisyon na talagang ito na ang pag-aalayan ko ng buhay. Ito na yung pag-aalayan ko ng paglilingkod at sa hindi inaasahan pagkakataon na tayo nga po ay na italaga na magkaroon po ng posisyon. Una, naging diakono, tapos naging elder, and then naging pastora nga po. Na hindi ko ginusto, hindi ko hiniling, basta na lang dumating. At naniwala ako na ang pag-appoint ng ibang lingkod ng Panginoon para ibigay ang posisyon na ito ay
si Lord ang nagpahintulot. So lalo naman na naging buhay ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko at sa aking pamilya dahil sa pagpapatuloy. Dahil hindi lamang dahil nalaman ko ang mga salita sa Bible, hindi lamang dahil nabasa ko ang mga salita niya, kundi higit sa lahat, naniniwala ako na following Jesus ay talagang dito pinatutunayan ng Panginoon na hindi kasi religion ang kanyang hinahanap, kundi yung ating relasyon sa Kanya. Kaya yung relasyon na ito na hinahanap ng Panginoon ay dinesire ng puso ko at hindi naman ako binigo ng Panginoon dahil sa dami-dami ng mga naranasan, lalo na sa panahon ng matinding mga pagsubok, ay doon ko lalong naranasan na ang Diyos ay buhay. Dahil talagang personally, yung kanyang mga salita kapag binasa ko ay talagang nagiging buhay at naging totoo na nangyayari ito sa aking buhay. Kaya naniniwala ako na talagang ang salita ng Diyos ay siya yan. Kaya sinabi nga niya, di ba sa John chapter 1 verse 1, na ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. At sabi sa John chapter 1 verse 14, na ang salita ay bumaba mula sa langit at nanahan siyang kasama natin. At sino ba yung bumaba mula sa langit at nanahan para makasama natin ng panahon ng 2,000 years ago na nung nanaog at nakasama ng mga alagad at ng mga tao na mga panahon ng kanyang mga alagad. Di ba nga siya ay si Jesus? At magpahanggang ngayon, ang mga salita niya ngayon ay buhay sa mga nananalig sa kanya. Kaya naniniwala ako na ito yung tama na pananampalatayanan. Dahil sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6 na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Sabi yan ni Jesus. Kaya yung relasyon kay Jesus na kapag meron tayo nito, yung buhay at yung buhay na walang hanggan ay wala namang iba kasing namatay sa cross kundi siya. Wala namang relihiyon na nakatatak sa cross malibang si Jesus ang namatay at naipako dahil para sa kaligtasan natin lahat. Kaya following Jesus ay isang personal na experience, isang personal na karanasang pagbabago ng buhay dahil dito mapapatunayan na ang salita niya ay buhay sapagkat ito ay kumikilos sa lahat ng mga nananalig dito. So we decided na patuloy namin na nagiging motto sa aking pamilya sa Joshua chapter 15 verse 25 that says na, baliktad, Joshua chapter 25 verse 15 says that, as for me and my household, we will serve the Lord. So hanggang mula noon makilala ko ang Panginoon hanggang ngayon, yan ang aming pledge sa Lord na sa angkang ito hanggang sa ikasusunod pang salinlahi ay dalangin ko mawala man kami sa mundong ito, magpatuloy ang aming mga angkan na maglingkod sa Diyos sapagkat siya ay buhay. Kaya mga kapatid, mga kababayan, kung nakikinig ka, ito ang hinahanap ng Panginoon. Ang relasyon at hindi ang religion. Relasyon na gusto ng Panginoon maghari sa buhay natin. Relasyon dahil ang gusto ng Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya ang buhay natin. Relasyon dahil nandoon ang pangunawa na kaya tayo nilalang ay para bigyan natin siya ng papurit karangalan, ang sabi niya sa aklat ng Isaiah. At ang buhay para merong siguradong magandang layunin
At ang buhay na merong siguradong buhay na na patutunguhan, walang iba kundi ang paglingkuran ang Diyos. Kaya dahil alam natin na ang buhay hindi ito. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa Bible ay tayo ay bisita lang, tayo ay alien, tayo ay manlalakbay lang dito sa mundong to. Dahil ang tunay nating tahanan walang iba kundi ang langit na inihanda sa atin ng Panginoon. At tatanggapin lang doon, no, alam natin yan na sa pangalawang pagdating ni Jesus ay hindi na siya mag-o-offer ng salvation. Kasi ang salvation, ito na yung mga pagkakataon natin ngayon na mapasa atin ang salvation kapag pagkatapos nating marinig ang kanyang mga salita, pagkatapos natin mabasa ang kanyang mga salita, pagkatapos nating narinig na ang kaligtasan ay kay Jesus lang nagmumula, ito yung panahon na tanggapin natin ngayon. Ito yung panahon na mapasa atin ang kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya. Sapagkat sinabi niya sa Efeso chapter 2, 8 to 9, na ang sabi niya doon na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa, kundi ito ay kusang kaloob ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa upang walang sino man na magyabang. Kaya ang gusto ng Panginoon na kilalanin natin na ang kaligtasan papunta sa langit, sabi doon, He is the way, siya lang ang daan. He is the truth, siya ang katotohanan. And He is the life, siya lang ang buhay. And without Him, hindi tayo makakarating sa Ama. Sa John chapter 14 verse 6, yan po ang sinasabi. Tulad ng sinabi sa Aklat ng Gawa, sa chapter 4 verse 12 na walang ibinigay na pangalan ang Diyos sa ilalim ng langit, sa ilalim ng lupa, maging sa ibabaw ng langit na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lang. So maliwanag po yun. So ito yun, na ito yung pagkakataon natin na tanggapin natin ngayon at manalig tayo. Kasi sa pagdating ni Jesus, hindi na niya i-offer ang salvation, kundi ang kukunin na niya yung lahat ng sumasampalataya sa Kanya na matapos makarinig ng salita niya, pagkatapos yung marinig, katulad ngayon ang binabahagi namin, ay pag tinanggap natin, pinanampalatayanan natin ito, so be it. No? Sabi ng Panginoon, John chapter 3 verse 16, di ba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Aklat ng Juan, na ang sino mang na kay Kristo, bagamat siya'y mamamatay, siya'y muling bubuhayin at ililipat ang kanyang buhay mula sa kamatayan at dadalhin sa buhay na walang hanggan. Kaya, di ba, so saan pa ba natin ikikiling ang buhay natin? Kanino pa ba tayo susunod? Di ba, sabi ni Apostol Pedro kay Jesus, no, Guro, Panginoon, kanino pa ba kami susunod? Ikaw ang buhay. Ikaw ang Mesaya, ikaw ang anak ng Diyos. Wala na. Wala na kaming dapat sundan. Kasi ikaw lang yung totoo. Ikaw yung namatay sa krus. Ikaw lang ang kaligtasan namin. Ikaw lang ang buhay namin. Kaya wala na kaming dapat na susundan pa na sino man. Kasi nasa iyo na ang lahat. Kaya mga kapatid, mga kababayan, na kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay, kung hindi ka pa nananalig, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang magduda kasi ang salita ng Diyos ay totoo. Sabi nga ay, again, sabi niya, I am the way, the truth,
and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. So, tanggapin mo lang siya. Manalig ka lang. At i-desire mo na gusto mo siyang maranasan sa buhay mo. Hilingin mo na, Lord, kung totoo kang buhay, gusto kitang maranasan. Kasi pag naranasan mo siya personally, mas lalong titibay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Dahil ang gustong-gusto ni Jesus, magpakilala siya sa bawat isa at ang gustong-gusto niya ipatunayan niya sa atin na siya ay totoo at buhay. Kaya mga kapatid, yun lang po. So, tayo po ay manalangin kung hindi mo pa natanggap si Jesus sa buhay mo. This is now the time for you to accept Jesus. And let me pray for you. Father God, sa oras na ito, Panginoon, kilala mo po ang puso ng nakikinig ngayon. Alam mo po, Panginoon, kung siya po ay naghahanap sa iyo, kung gusto niya pang makilala ka, kung siya man po ay naghahanap, kung siya, Panginoon, ay nakukonfuse pa ngayon kung ano pipiliin niya. Lord, I pray, bigyan mo siya ng pananampalataya sa iyo. Yamang sinabi mo, Panginoon, ang pananampalataya ay regalo mo sa sino mang nananalig. I pray, God, right now, hayaan mo, Panginoon, buuin mo po ang pananalig niya sa iyong mga salita at huwag niya itong pagdudahan. Panginoon, dahil ito ang kalooban mo sa Kanya na makilala Kanya at maranasan Kanya sa Kanyang buhay. Lord, right now, help her, help him to accept you and believe you that you are the only Son of God, our mediator, our Savior, the one who died on the cross, the one who nag-alay ng iyong buhay upang sa pamamagitan ng iyong pagkamatay sa krus, kami, Panginoon, ay tumanggap ng kaligtasan at sa pamamagitan ng dugo mo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng aming mga kasalanan ay pinawi mo na, binura mo na, kinalimutan na ng Diyos Ama. Dahil, Panginoon, ang pananampalataya namin sa iyo, O Diyos, ang siyang maglilinis, maghuhugas lahat ng aming mga kasalanan mula noon, ngayon, at magpakailanman. Pagkaloob mo po sa Kanya, ang kaligtasan ng Kanyang kaluluwa, pagkalooban mo po siya ng pananampalataya. In Jesus' name I pray. Abba Father, Amen. And right now din, Lord, we are praying, Lord, thank you so much. Dahil sa bawat araw, Panginoon, patuloy, Lord, na binibigyan mo po kami ng matahimik na panahon. Tahimik, Panginoon, na pamumuhay sapagkat, Panginoon, wala kaming nararanasan anumang mga dilubyo na pwedeng manakit sa amin. Katulad na po ng banta ng The Big One na maaring anytime darating sa Pilipinas. Salamat, Lord, sapagkat, Panginoon, hindi mo hinahayaan na maranasan namin at dalangin namin, Panginoon, na ilayo mo po sa mahigpit na pagsubok laban sa mga dilubyo na nakakamatay, nakakawasak ng mga ari-arian, na ilayo mo po kami, yamang Panginoon, ikaw ang naglatag ng mundo, ikaw ang naglatag ng mga bato, ng mga bundok, ng mga dagat, Panginoon, kay ikaw rin po, Lord, ang tanging may kakayahan upang ito, Panginoon, ay ipailalim sa iyong pangangasiwa, sa iyong kontrol, Panginoon, sapagkat tanging ang makapangyarihang Diyos, ang siyang tanging lang, Panginoon, na naniniwala kami, sabi po sa aklat ng panaghoy ng lahat na nagaganap sa buhay na ito ay ikaw ang nagpapahintulot. Kaya ang mga nangyayari dahil pinahihintulutan mo. Kaya hindi nangyayari dahil, Panginoon, hindi mo pinahihintulot. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na ang mga parating na mga sakuna, mga parating na mga dilubyo, Lord, malapit na po ang Mayo, malapit na po ang Hunyo, maaaring doon na naman, magkasunod-sunod na naman yung bagyo. Maaaring, Lord, sa tindi ng init, anytime, Lord, marami na naman ang maaaring magaganap, Panginoon. But in Jesus' name, Father, we pray, God, have mercy and be gracious to us, O Lord.
And even, Panginoon, sa parating na eleksyon na ito, praying, Lord, for the right person na itatayo ninyo para maupo sa mga posisyon na kanilang tinatakbo. At dahil sa pagmamahal mo sa Pilipinas, dahil sa malasakit mo sa Pilipinas, Panginoon, Lord, you are in control of everything, O God, for the good, for the Philippine, O God, na maging mabuti ang kanyang tinatahak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat, Panginoon, nagaganap na ito sa aming bansa. And even, Lord, sa mga kapatiran, sa mga kapatid na mayroong pangangailangan, Lord, kumilos ka po sa kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na iparanas mo po ang katotohanan na ikaw ang Diyos na lagi na naghahanap, naghihintay para kami ay tumawag sa iyo. Sapagkat gustong-gusto mo, Panginoon, na kumilos ka sa aming buhay sapagkat sa tuwing nararanasan namin ang iyong kagandahan, ang iyong kabutihan, ang iyong kabaitan, ang iyong kahabagan, lalo naman, Panginoon, napaparangalan ang iyong pangalan. Kaya Lord, maraming salamat sa walang sawa, Ama, na pagtaguyod sa aming buhay, sa protection sa bawat araw, sa pagtugon sa aming mga panalangin, sa mga kagalingan ng aming pisikal na mga karamdaman, kabilang na po ang anumang mga bigat na aming nararamdaman at ang kagaanan ng mga problema na nararanasan, ang kapayapaan, Panginoon, na higit pa sa yaman na idudulot ng yamang material ay yung kapayapaan ng buhay, Panginoon, na ito po ang pinakahigit na kailangan ng sino man sa amin. And thank you for that, Lord. Thank you, God, for giving us that peace, O Lord, sa bawat araw ng aming mga buhay. I just declare, Lord, your goodness, your faithfulness, Lord, your mercy, your grace, Lord, to be upon us, O Lord. Ganon din po sa lahat ng sumusubaybay at tumatangkilik itong pang-araw-araw na pagbubulay-bulay at pagpananalangin, Panginoon. Salamat po, Lord. Pagpalain mo ang bawat kababayan na tumatangkilik, ganon din po ang mga kapatiran na kapwa manggagawa sa Church of the Living Faith para po ang ganitong ginagawa gabi-gabi, araw-araw ay mangyari, Panginoon. Lord, patuloy mong parangalan ang dakila mong pangalan, Ama. Patuloy mong itaas, Jesus, ang pangalan mo through this, O God. Thank you for your Holy Spirit as our counselor, as our advisor, at patuloy na nagpapaalaala sa amin, Jesus, sa iyong mga salita upang patuloy naming magawa kung ano po ang inyong kalooban. Purihin ka at sambahin ka. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. God bless everyone. Please continue to share. At gabi-gabi po ay bigyan tayo ng Panginoon ng katsagaan para sa pakikinig ng kanyang mga salita. God bless everyone.